Ayan na naman mga kapatid. Nandito na naman ako sa inyong mga cellphone. Inyong napapanood at pinaka-importante na palagi natin binabanggit ay ang inyong pakikinig. Napakahalaga dito. Makinig na mabuti sa mga salita na ibinigay sa akin at sa ating lahat ng ating Panginoong si Isa o Ama. At sa inyong lahat ng mga nakakapanood at napakahalaga yung inyong pakikinig. Sa inyong lahat mga kapatid, saan man kayo naroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, anuman antas ng inyong pamumuhay, at anuman ang inyong mga pananalita. Kayo man ay Pilipino, kayo man ay Amerikano o Indian o Chinese, lahat walang pinipili dito mga kapatid, basta marunong makinig at umunawa sa mga salita ng ating Ama. Kayo po lahat ay inaanyayahan dito mga kapatid. Ito'y bukas sa lahat ng mga tinatawag ng ating Panginoong si Isa o Ama patungo sa kaligtasan mga kapatid. Dahil dito huling araw na ito ay ang lupa ay talagang talamak ng mga hindi mabuting gawain at mga kapahamakan mga kapatid. Dahil ito yung nakasulat sa banal na kasulatan na darating ang araw na mapanganib mga kapatid. At yung araw na yun na mapanganib ay nasa huling araw. Yan, bago tayo magpatuloy mga kapatid sa ating mensahe na ating tinanggap ngayon sa ating Panginoong si Isa o Ama, para sa inyo ng mga nakikinig, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, naroon na naman tayong tinapay na paghahati-hatian na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Kailangan lang natin itong tanggapin upang sa ganon ay dumaloy sa ating buong pagkatao, espiritu at kaluluwa. Yun yung isa na napakahalaga na daluyan at marating ng vitamin o vitamina ng tinapay na ito na ating paghahati-hatian sa araw at oras na ito na noon mga kapatid. Ngayon po mga kapatid ay buwan ng Oktubre. Pizza 5 tayo ngayon, taong 2024. Sa amin mga kapatid, ito yung aming tinatawag na unang Sabado sa bawat buwan. Ito yung pinakamahalaga. Nakasulat sa banal na kasulatan. Kung inyong napanood na at narinig ang aral patungkol dito, sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama na ang unang buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Ito yun mga kapatid. Sa unang Sabat, ito yung aming pag-aayuno. Ito yung aming ipinangingilin mga kapatid. At hindi lang kami ang dapat gumawa nito. Ilan pa lang kami mga kapatid. Wala pa kaming 30. 144,000 mga kapatid ang tinatawag ng ating Panginoong si Isa o Ama na dapat gumawa nito. Napakarami pa ang pinahahanap sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kagaya nga ng ating hinahangad sa buhay na ating dapat makamit o marating
ay dito lang natin matatagpuan, mga kapatid. Ano-ano yung mga bagay na yun ating hinahanap sa buhay, mga kapatid. Yung ating binanggit kanina, biyaya, awa, at kapayapaan. Yan ay nagmumula sa ating Panginoong si Isaw, Ama. Diba, kung tayo ay nabubuhay, hinahangad natin na sa araw-araw, sa ating pamumuhay ay mayroon tayong tatanggaping biyaya. At yun ay atin lang matatanggap kung tayo kaaawaan ng ating Panginoong si Isaw, Ama. Pag tinanggap na natin yun, mga kapatid, mararanasan natin ang katiwasayan sa buhay. Kapayapaan at katiwasayan ay ating mararanasan, mga kapatid. Iniisip ng iba, sabi nila, talaga yatang pinanganak ako na walang swerte. Katulad nung kanta ata ni Fred Panupio yun, yung Berhinyo. Ako si Berhinyo, walang swerteng tao. May kalyo ang kuko, pandanggo ang disco. Marami nagsasabi niya na siya daw ay pinanganak na malas. Alam niyo, mga kapatid, kapag nalaman mo at ginagawa mo ang 10 utos at ikaw ay naging mailap, naging mailap pa rin sa iyo ang magandang pamumuhay, o kaya ay mabago, o kaya ay medyo gumaan ang iyong pamumuhay. Pag alam mo yung 10 utos at ginagawa mo na at hindi pa rin nabago ang iyong kinagisnan na napakahirap na pamumuhay, mga kapatid, sabihin mo na ikaw nga ay malas. Pero kung hindi mo ginagawa, nalaman mo yung buong kautusan at ito ay hindi mo ginagawa, sinasabi ko sa iyo, mga kapatid, ang katotohanan, dahil dito walang kasinungalingan. Masasabi mo talaga na ikaw ay walang swerteng tao. Suswertihin ka lang, kapatid, kapag sinusunod mo na ang buong kautusan. In short, in English, in short, 10 utos, mga kapatid. 10 commandments, in short. Yun yung ating dapat na alagaang mabuti. Kung ano yung laman ng 10 utos. Maraming nakakaalam na mayroon talagang 10 utos ang ating Panginoong si Isaw, Ama. Ngayon, yung nakakaalam at nakarinig na may 10 utos, kung gusto nung malaman kung ano yon, makinig kang mabuti, mga kapatid. Pag ito napakinggan mo na, nalaman mo, ipamahagi mo rin sa iba, mga kapatid. Dahil ito yung ito yung obligasyon natin sa ating kapwa. Pag nalaman mo yung 10 utos, ipamahagi mo yan. Kaya kagaya ng pinag-uutos sa atin ng ating Panginoong si Isaw, Ama, ito ay ipangaral sa buong bansa, sa sanglibutan, mga kapatid. Kaya ang napakadaling paraan ay ang cellphone, mga kapatid. Kaya ito napakadaling makarating sa anumang sulok ng bansa, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw ay sinugo ng ating Panginoong si Isaw, Ama, problemahin mo ay yung salita na iyong ipangaral sa buong mundo. Ang aking mga salita, problemahin mo, wala kang pera. Paano ka makakarating sa ibang bansa? Ay mismo sa kabilang bayan, hindi ka makarating dahil wala kang pamasahe. Wala ka namang sariling sasakyan. Kung sa walang sariling sasakyan, kaya nung nabanggit natin, wala kang pamasahe. Paano mo may papangaral na naman ito? Diba? Ngayon, ito yung paraan na ibinigay sa atin ng ating Ama. Ibinigay sa mga marurunong na gawin ang cellphone. Ito yung napakadaling paraan para yung aral ng ating Ama na galing sa Kanya, binigay sa atin ngayon, ating maikalat. Buong sanglibutan yan.
maiipamahagi natin ito sa pamamagitan ng cellphone na ating ginagamit sa araw-araw. Halos kakambal na ng tao ngayon mga kapatid ang cellphone. Diba? Kasama na natin ang cellphone sa araw-araw. Ngayon, kung itong cellphone natin may laman na ganito, itong pamagat nitong ating programa mga kapatid ay ang ilaw ng sanglibutan. Dahil ang tunay na ilaw ng sanglibutan ay ang mga turo, aral at utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan ang tunay na ilaw mga kapatid. Pag yan ay nasa cellphone mo na, napakarami na nito mga kapatid, mensaheng ito. Ilan na ba yung ating mensahe? 145. Okay, kanyo mga kapatid. 145 message na tayo. Ay, karamihan ito mga kapatid ay isang oras. Karamihan ng mensaheng ito. Kaya pagtsagaan ninyo mga kapatid na ito ay panoorin at napakahalaga pakinggan. Pag mayroon ka na nito sa inyong cellphone, dahil sinabi ko na nga na ang cellphone ay halos kakambal na ng tao ngayon, may kakambal kang kaligtasan mga kapatid. Kung ito ay nasa cellphone mo, pag wala kang ginagawa, may bakante kang oras, buksan mo yan. Ang ilaw ng sanglibutan sa YouTube. Panoorin mo yung pakinggan. Kahit nakapikit ka, maunawaan mo ito mga kapatid dahil ang importante dito taingan. Makinig. Bakit dapat makinig? Dahil salita lang ito mga kapatid. Salita at utos ng ating Ama na ibinigay sa atin. Hindi katulad nung manunood ka ng mga serye-serye na yan sa TV, television, na ang ginagamit mo diyang importante yung mata. Dito mga kapatid, pangalawa lang ang mata. Ang number 1 dito, tenga mga kapatid. Napakahalaga dito ay ang tainga, yung pakikinig. Kaya sinabi sa banal na kasulatan, ang may pakinig na dapat ipakinig ay makinig. Ayan mga kapatid. Itong ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa sinasabi ng mga may katungkulan para sa ikapapayapa at ikatitiwasay. Pangkapayapa ang gawain sa ating lipunan na ginagalawan mga kapatid. Kanino ba natin maririnig ang salitang kapayapaan? Sa inyo na mga nakakaalam mga kapatid, saan ba natin maririnig yung salitang kapayapaan? Dito sa ating lipunang ginagalawan. Sa akin mga kapatid, hindi pala ko naririnig ay sa mga kasundaluhan o kapulisan. Sila daw ang nangangalaga sa kapayapaan. Ikapapayapa ng bansa. Tama ba ako? Hindi mga kapatid. Kaya sa mga kapulisan o kasundaluhan natin, karaniwang naririnig ang kapayapaan. Dahil maraming nagagawin nga rito sa aming lugar, mga nag-operation. Kaya doon nila ito ginagawa para sa ikapapayapa ng bansa. Diba? Kanilang kinakalaban, hinahanap yung mga naghihimagsik sa gobyerno. Yung mga makakaliwa, kanilang hinahanap, gumagawa ng mga paguluhan. Mga pagkontra sa batas ng tao. Nawaan yung mabuti mga kapatid. Batas ng tao. Batas sa lupa.
Yun yung pinaglalaban nila. At ang kalaban ay ang kaliwa. Ibig sabihin, sila ang kanan. Diba? Yung nagpapatupad at gumagawa, di umano, tusuladin na natin yung mga nagbabalita, di umano, yung mga di umano pa. Sila daw ang nagpapatupad. Alam niyo mga kapatid, wala akong kinukontra dito. Ang hinahanap ko lang at ipinapaliwanag dito ay ang pagsunod sa utos ng ating Ama. Dahil sabi ng ating Ama, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Kaya iniisip ninyo sa mga term o mga salitang lumalabas sa aking bibig, ay wala ko dito pinapanigan. Dahil yan ang utos ng ating Ama. Kung may tinatawag na kaliwa, hindi ako gumagawi doon. Kung may tinatawag na kanan, hindi rin ako gumagawi doon. Dahil parehas sila eh. Kaliwa at kanan, may naranasan ako sa kanila na hindi maganda, mga kapatid. Siya nawa. Kaya tama ang utos ng ating Panginoong si Isaw Ama na huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Dahil parehas sila na hindi alam ang batas ng ating Ama. Hindi alam ang batas ng langit. Ang alam lang nila, batas sa lupa. Siya nawa. Ngayon mga kapatid, pag hindi ka pumapanig sa kanan o sa kaliwa, medyo malapit ka sa batas na diretso. Ang batas na diretso at matuwid ay yung mula sa ating Ama. Siya naman. Yun yung tunay na batas. At yun ay hawak-hawak lang ng matuwid na hari, mga kapatid. Iisipin nyo, sino kaya yung matuwid na hari? Nandun sa kanya, mga kapatid, yung kapayapaan at katiwasayan, mga kapatid. Yung tunay na kapayapaan. Dahil ang kapayapaan, mga kapatid, mararanasan mo lang kapag ikaw ay sumusunod ng buong kautusan, mga kapatid. Siya naman. Dahil may pangako dun eh. Doon sa 10 utos. Sundin mo ang aking utos at mabubuhay ka. Siya naman. Lahat ng kalaban mo mapapahiya. Lahat ng magagalit sa iyo mapapahiya. Ganun yung nangyayari, mga kapatid. Lahat ng nagagalit sa matuwid na hari, ang tawag ng ating Ama doon sa binigyan niya ng kapayapaan at katiwasayan. Lahat ng naasar sa kanya, nagagalit sa kanya. Hindi maganda yung nangyayari. At pinapaalam natin sa sanglibutan, hindi ako ang ipinagmamalaki ko dito o aking tinutumbok na dapat natin parangalan at papurihan. Ang dapat nating parangalan at papurihan ay ang may-ari ng mga salitang ito na inyong naririnig, mga kapatid. Dahil itong mga salita na naririnig niyo sa akin, hindi ito sa akin. Inilalabas lang ng aking Ama sa aking bibig. At ito para sa lahat. Hindi ito sa akin. Inuulit ko. Mga salitang naririnig mo sa akin, lumalabas sa aking bibig ay hindi sa akin. Ito'y sa nagsugo sa akin. Siya naman. Mensahe. Ito yung huling pakakak. Ito yung pagtunog ng huling pakakak, mga kapatid. At sana meron ng tumututok dito ng mga may katungtulan sa gobyerno. Pag dito ka tumutok, kapatid, o ikaw ay may tungkulin sa gobyerno, o ikaw ay may nalalaman sa batas, at ikaw ay may karapatang magpatupad, maniwala ka dito, mga kapatid. Sinasabi ko, yung grupo mo, walang pagkatalo yan, mga kapatid. Kung ikaw man ay 50 pairs o 17 IB o ano pa dyan, mga second infantry battalion ba, mga tawag yan. Siya naman. Kung ikaw ay namumuno sa mga ganyan, sa mga bata-batalyon yan, mga kapatid, sinasabi ko sa iyo,
siguridad nasa inyo, mga kapatid. Dahil kahit hawak mo lahat ng uri ng armas, mga kapatid, pag hindi ka pinapatnubayan ng ating kapahamakan pa rin ang iyong kasakasalan. Pero pag natuto kang makinig at sumunod sa utos ng ating Ama, kapayapaan at katiwasayan, takot ang palaging nasa inyong kalaban, mga kapatid. Matatakot sila sa inyo. Sabi nga ng ating Ama, walang ginawang armas napapakinabangan sila sa inyo. Hindi nila papakinabangan yung mga armas nila pag ginamit nila sa inyo, mga kapatid. Ito totoo. Hindi nila papakinabangan yung mga armas nila pag ginamit nila sa inyo. Kapag kayo ay naniniwala at sumusunod sa buong kautusan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil ang pangako ng ating Ama sa mga sumusunod, kaligtasan. Ligtas ka pag sumunod ka. Mapayapa ka. Sa pag-alis, payapa ka rin babalik, mga kapatid. Kaya ang biyaya, awa, at kapayapaan na mula sa ating Ama ay hahawak sa bawat tumutupad sa buong kautusan, mga kapatid. Nandun ang biyaya at awa. Katiwasayan, kapayapaan. Kapayapaan ang ating hinahangad. At sinasabi natin na ating ipinaglalaban. Gawin na natin totoo, mga kapatid, yung kapayapaan na yun. Dahil lahat kasi ng bagay merong peke. Kahit yung balita, di ba? Yan yung number 1 natin na palaging naririnig sa television ngayon. Fake news. Ha? Lahat ng bagay may peke, mga kapatid. O, tingnan nyo si Kibuloy. Napakayabang nun. Ang tawag nyo sa akin ang tawag nyo sa akin nun, plastic, ika niya sa akin. Dahil may sinabi ako sa kanya, susunod ako sa kanya. Ay, may tinanong ako sa kanya, pag nasagot mo, susunod ako, pati pamilya ko. Ay hindi niya sinagot kahit isa doon sa mga tanong ko. Hindi ako sumunod. Aba, natandaan pala niya yung sasama ko sa kanya. Ay hindi ako sumama, kaya sabi niya plastic. Plastic daw ako dahil hindi ako sumama. Ay may question nga ako hindi niya masagot. Dahil ang ating Panginoong si Isa Ama lang ang dapat sasambahin. Ay doon sa kanyang relihiyon ay siya ang sinasamba. Siya ang sinasamba doon sa kanyang relihiyon. Ay tanong ko, bakit ganun? Ay ang ating Panginoong si Isa Ama lang ang dapat sambahin. Eh ba't siya sinasamba? Saka kailangan kung magdadasal tayo sa sikatan ng araw, doon tayo haharap. Ay sa kanya ay siyang hinaharap, mga kapatid. Yung kanyang larawan na malaki ay doon nakaharap yung kanyang mga kagrupo at nananalangin. Nagpapatotoo na naman ako sa karagdagang kasalanan ni Kibuloy sa tao. Ayun, kaya hindi ako tumuloy sa kanya. Wala pa ata akong isang buwan sa kanya. Palagay na natin 3 buwan. Sabi niya, babautismuhan na daw kami. Kaya kumuha siya ng bus, iwan ko saan galing. Galing daw ata kami dun sa paraiso niya. Kung saang lugar yun. Nasa parte ng Mindanao. Buong pamilya. Ayun yung question. Yung tanong ko lang, hindi niya nasabi. At wala pa nakakasagot. Sa tanong ko na yan hanggang ngayon. Kaya kung gusto mong malaman yung tanong na yun, mga kapatid, itanong mo sa akin kung ano itinanong ko kay Kibuloy. Kung masasagot mo, sasabi ko sa iyo, sasama ko sa iyo. Yung tanong na yun.
Dahil ang ama lang ang nakasagot ng tanong ko, kaya sa ama lang ako sumama. Siya nawa. Siya lang ang nakasagot ng tanong ko. Ang ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya ito, kasama niya ako. Sabi nga niya sa akin, ikaw ay sa akin at ako'y sa iyo. Siya nawa. Yan ang ating. Kaya palagi ko siyang kasama. Sa manang pumaroon. At yun na nanatili yung kapayapaan na yun dahil kailangan tayo maging matuwid sa kanyang paningin para yung kapayapaan natin hinahangad ay atin ding marating. Ngayon, sabi ng ating ama na ang mga tao na mga mapagsamantala o abusado ay hindi dapat igalang. Ang mga abusado ay hindi dapat igalang. Ganon din ang mga naliligaw sa pagsunod sa mga kabulaanan. Yun mo, kita. Yung basahin natin sa awit 44 sa aklat ng mga awit, mga kapatid. Kaya hindi natin iginalang yun si Kibuloy. Dahil kabulaanan yung tinuturo niya. Hindi dapat igalang yung mga ganun. Pati yung mga naliligaw. Alam niyo yung mga naliligaw kasi, itinuturo mo na nga ang daan kung saan dapat dumaan, ay ayaw. Talagang nagpapakaligaw na. Hindi na dapat igalang yung mga ganun, mga kapatid. Basahin natin yung awit 44. Basahin natin ito sa tunay na Biblia at dun sa magandang balita Biblia. Basahin din natin ito, mga kapatid. Para kabi-kabila ng salin ng Biblia ating pag-aralan mabuti. Aklat ng mga awit 44. Sahin na natin. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon. Mapalad yung tao na nagtitiwala lamang ay sa Panginoon. Ay isa lang ating Panginoon, mga kapatid. Maraming mga Panginoon na tinatawag, pero iisa lang yung Panginoon ng mga Panginoon. Yan yung ating sinasamba dito, mga kapatid. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon. Yung paraan kasi ng pagtitiwala sa ating Panginoong si Isa ay yung pagsunod sa utos. Pag palaging ginagawa mo yon, nagtitiwala ka. Dahil may pangako sa paggawa, pagsunod sa kanyang utos. May pangako. Para marating mo nga yung kanyang pangako, ay susundin mo siya. Ayun, yun yung paraan ng pagtitiwala, pagsunod. At hindi ginagalang ang palalo. Huwag nating igalang yung mga palalo. Ibig sabihin ng palalo, abusado. Tama ba ko doon, mga kapatid? Yung palalo ay abusado. Dapat hindi igagalang yun. Yun yung utos. Ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. Hindi dapat galang yung mga abusado, kahit yung mga naliligaw sa pagsunod sa kabulaanan. Tingnan mo, hindi dapat igalang. Kaya kung ating nabasa na at ating subaybayan yung kasaysayan ng ating Panginoong si Isa nung siya ay iniharap kay Pilato. Pilato ba yun, mga kapatid? Yung hari ng mga Hudyo. Yung mga pinuno ng mga yun yung pinaka-presidente ata ng araw. Aba hindi ginagalang ng ating Panginoon na si Isa kung sumagot.
Kaya sabi ni Pilato, bakit ganyan kang magsalita sa akin? Ako ay may kapangyarihan na magpawalang bisa sa iyong kasalanan. Dahil alam ng ating Panginoon na si Pilato nung panahon yun, ang sinusunod ay ang mga tao. Diba? Anong silbi na ikaw ay pinuno o isang hari o presidente kung tao rin lang ang susundin mo? Dapat kung ikaw ay pinuno o hari, ikaw ang dapat masunod. Tama ba o hindi? Tama. Tama. Hindi karapat-dapat ang pangalang presidente o hari. Hindi karapat-dapat sa iyo ang pangalang yon na presidente o hari kung ang inyong mga nasasakupan ang sinusunod ninyo. Mahusgahan yung sinasabi ko mga kapatid. Kung tama o hindi. Dahil ang tunay na hari, tunay na presidente, siya ang nasusunod. Ngayon, ang katuwiran naman kasi ng mga bansa. Ako ay ibinuto ng taong bayan. Kaya ako nandito dahil ako ay binuto ninyo. Kaya kayo ang susundin ko. Yun yung katuwiran. Taong bayan daw ang masusunod. Bakit ganun ang nangyayari mga kapatid? Sinasabi ko presidente o hari, ay yung taong bayan naman ang sinusunod mo. Ganito mga kapatid. Pumunta naman tayo dun sa kasaysayan ng ating Panginoong Jesus. Nung kanilang ipako sa krus, ang ating Panginoong si Isa, marami ang nakakaalam mula noon hanggang ngayon na siya ay walang kasalanan. Kahit si Pilato, wala siyang nakitang kasalanan na nagawa ang ating Panginoong si Isa. Kaya hindi niya madesisyon. Bakit siya ay napako sa krus at pinatay? Samantalang alam ni Pilato na walang kasalanan ng ating Panginoon. Bakit siya napako? Diba kung ikaw ay presidente, ikaw ay pinuno, pag sinabi mo at nalaman mo na yung isang tao na kanilang isinuplong sa iyo na may kasalanan, nalaman mo walang kasalanan, ipapakulong mo pa ba? Paano nangyari? Sa ipinako sa cross, pinatay, ay wala namang kasalanan. Bakit nangyaring ganun? Samantalang may presidente, iniharap na siya sa presidente, at nalaman na ng presidente na wala siyang kasalanan. Bakit siya pa ipinako? Tawagan nila binitay. Binitay sa cross. Bakit nangyari ang ganun samantalang may presidente? Yung nangyari noon mga kapatid, ganun pa rin ang nangyayari ngayon. Na ang taong bayan ang nagdidesisyon, hindi ang presidente o pangulo o hari, mga kapatid. Naunawaan nyo ang ibig kong sabihin. Kung ano yung mga nangyari noong unang panahon, tuloy-tuloy na nangyayari hanggang ngayon, mga kapatid. Taong bayan ang nasusunod. Bakit ka pa nagtatayo ng presidente? Bakit pa nagkakaroon ng botohan? Yan, malapit naman yung botohan. Ay, taong bayan din pala ang nasusunod. Diba? Yun yung malaking tanong ngayon. Ngayon, ang ating Panginoong si Isa o Ama, noon pa, sinasabi na siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakasulat. Ngayon, sino yung sumusunod? Sino yung nagsasabi na siya ay Panginoon niya at hari ng mga hari niya? Panginoon siya ng mga Panginoon. Hari siya ng mga hari. Sino ang gumagawa ng ganun ngayon, mga kapatid? Kung sino man yung gumagawa ng ganun, mga kapatid, nasa kanya ang biyaya, awa, at kapayapaan ng ating Ama. Siya nawa.
At sa kanya walang makakagalaw, mga kapatid. Alam niyo, marami kayong katanungan dito. At ito ay sasabihin ng iba. Diba, ito ata ay namumulitik. Panahon na kasi ng eleksyon. Sasabihin ng mga bago pa lang makakarinig dito, mga kapatid. Pero ang totoo dito, mga kapatid, ang ibig kong sabihin dito, kinalimutan na ng tao ang utos ng ating Ama. Kaya ang utos ngayon na binigay niya sa akin, sabihin sa mga tao na magbalik loob sa kanya, mga kapatid. Bakit magbalik loob? Dahil yung unang-una pa man na ipinag-utos ng ating Ama, nandun sa Exodo 20, hanggang ngayon hindi ginagawa. Yung utos na yun ay narinig noon at binaliwala. Walang nanatili doon sa utos na yun, mga kapatid. Ngayon, yung utos ng ating Panginoong si Isa, Ama, na tayo magbalik loob, ay sa pamamagitan ng pagsunod doon sa 10 utos. Pag ginawa na natin yun, nagbalik loob na tayo, mga kapatid. Doon natin matatamo, mararanasan ang kapayapaan at katiwasayan ng buhay, mga kapatid. At bukod pa doon, mayroon siyang dakilang pangako, ang buhay na walang hanggan. Bagay, mga kapatid, lahat naman naaabutin ng paglalatag ng buhay na walang hanggan. Mabuti man at masama, tatamaan ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil nakasulat yan sa banal na kasulatan na ang kahuli-hulihang kaaway nalilipulin ng ating Ama ay ang kamatayan. Kaaway ng lahat ng nabubuhay yan yung kamatayan, mga kapatid. Ngayon may buhay na walang hanggan. Kaya pag inabot ka dyan, yung paglalatag niyan ng buhay na walang hanggan, at ikaw ay nasa mga pagkakamali, nasa mga makasalanang gawain. Alam niyo naman, mga kapatid, yung kasalanan na gawain ay may kaparusahan, mga kapatid. Parusa. Kapag ikaw ay inabot nito ng buhay na walang hanggan at ikaw ay nasa kaparusahan, ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Lahat ng kasalanan, mga kapatid, may kaparusahan. Pag inabot ka niyan, may buhay kang walang hanggan, napatungo ka sa kaparusahan. Yan yung tinatawag na parusa, walang hanggan, mga kapatid. Alam mo yun, kaparusahang walang hanggan. Ang magtatamo niyan, yung aabutin ng buhay na walang hanggan na gumagawa ng kaparusahan, mga kapatid. Kasalanan na may kaparusahan. Kaya, ating palawakin yung ating isip, mga kapatid. Sa pamamagitan ng programang ito na binigay sa atin ng ating mga malalawak yung ating pag-iisip dito. Mauunawaan natin kung ano ang ibig ng ating Ama na dapat natin gawin. Dahil napakahirap. Napakahirap pag tayo ay napunta dun sa kaparusahang walang hanggan. Yung magandang balita, Biblia, mga kapatid. Alam nyo, nagsusurkat ako ngayon, mga kapatid, sa mga aral ng ating Ama. Gusto kong ilinis na mabuti. Para mga pada-pada-please lang itong mga aral. Pero magtanong na lang kayo, mga kapatid, kung ano pa yung gusto nyo idagdag at dapat nyo malaman sa mga naririnig ninyo sa programang ito, mga kapatid. Dahil lahat ng katanungan, yan ay kagaya ng lahat din uri ng sakit. Lahat ng sakit ay may kagamutan, kaya ang lahat ng katanungan ay mayroon din kasagutan, mga kapatid. Kaya magtanong lang kayo kung patungkol sa mga utos ng ating Ama na inyong naririnig sa programang ito. Yan, atin na nabasa doon sa awit 44. Yan, inyo namang basahin sa magandang balita, Biblia. Yan. Tingnan natin kung ano ang nakalagay doon sa
Dahil karaniwan mga kapatid na humahawak ng Biblia ay magandang balita. Biblia yung kanilang nawakan ngayon. Dahil mas marami ang nagbibinta ng magandang balita Biblia kaysa sa ganitong Biblia. Bihira ito kasi mga kapatid. Pumunta ka sa mall, wala kang makita ganito. Noon, nung ako'y naghahanap, iwan ko ngayon dahil matagal na ako hindi pumupunta sa mall. Ang aking nakikita na napakarami ganito mga kapatid. Napakarami, maliit o malaki. Mayroon pang ang pocketbook na ganito. Pero simula lang Matthew hanggang Apocalypse yung laman. Walang Genesis, Exodus. Yun yung sa awit, 40, yung ating binasa. Sa magandang balita, basahin natin awit 44. Basahin na natin yung tunay na nakasulat sa ating basahin dito. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala. Kay Yahweh tiwala. Parang ito, parang tula. Yung pagkasulat dito. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala. At sa Diyos ay hindi dumadapa. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Parang tula mga kapatid. Kasinungalingan kasi yung Diyos-Diyosan mga kapatid. Kabulaanan yun. Kaya Diyos-Diyosan ang tawag sa kabulaanan na binanggit dito sa Biblia. Hindi yung magandang balita. Kabulaanan. Diba, pagsunod sa mga kabulaanan. Yung Diyos-Diyosan kasi mga kapatid yan na hindi totoo. Ibig sabihin, pag hindi totoo, kasinungalingan. Dahil Diyos-Diyosan nga eh. Katulad yan ng truck mga kapatid. May truck, tunay na truck. At mayroon ding truck-truckan mga kapatid. Kagaya ng Diyos, may Diyos at mayroon ding Diyos-Diyosan. Ganon yun mga kapatid. May tunay at hindi tunay. May tunay na balita at meron yung piking balita. Kaya kabulaanan yung mga ganon, yung pike. Diyos-Diyosan na eh. Katulad ng truck at truck-truckan. Ganon. Ayan, walang kapayapaan talaga doon sa mga ganon. Ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon. Gumagawa kasi ng mga ganon mga kapatid, yung umaayon, ay ang tawag doon ng ating Panginoong si Isa o Ama, ay walang nawawala yung kapayapaan ng mga umaayon doon sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan nyo, karami nagpapatupad ng kapayapaan dito sa ating lipunan. Pero bakit puro paghihimagsik ang laman ng isip ng mga tao? Walang pagkakaisa. Hindi mararating. Hindi maaabot ng bawat bansa ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Kapag tayo ay naniniwala sa Diyos-Diyosan mga kapatid. Dahil ang Diyos-Diyosan, malinaw, yan ay kasinungalingan. Dahil hindi totoo eh. Diyos-Diyosan nga. Ibig sabihin, laruan. Hindi tunay. Laruan. Diyos-Diyosan. Trak-trakan. Diba? Eh, lumalabas na laruan lang yan eh. Hindi yan dapat sambahin. Kaya, mawawala. Wala talaga. Wala yung kapayapaan. At ang gumagawa dyan, ang tawag ng ating Ama ay masama. Sa mga gumagawa ng ganun, walang kapayapaan na makakarating. Wala sa mga masasama na yan na gumagawa ng kasinungalingan ang kapayapaan na ibig natin maabot. Napakagandang pakinggan yung kapayapaan at katiwasayan. Kailan kaya darating?
Kailan kaya darating sa tao? Eh ngayon, palaging ang katayuan natin parang palagi tayong nag-aagawan. Halos sa lahat ng bagay, pinag-aagawanan. Sino yun, pag mayroong relief good, na galing sa bayan, ay sa mga pamahalaan, diba? Nakalista ka na nga, mayroon ka na nga ticket, pinaka-ticket, ay ikaw ay aatin, ay nagsisiksikan pa. Parang hindi sila kasama sa listahan. Nag-aagawan pa rin. At ang problema nga lang kasi, kahit nakalista ka na, ibig sabihin, pag nakalista ka na, kasama ka sa budget o dun sa ipapamahagi, nakalista ka na eh. Dapat kasama ka dun. Ang problema, pag ikaw ay nahuli, ay maubusan ka. Eh nakalista ka naman. May card ka na tinanggap, hindi ka nang bibigyan ng card pag wala ka, hindi ka nakalista eh. At pag nahuli ka sa pila, eh wala kang matatanggap. Eh, yun yung isang sakit sa lipunan na naman. Dahil yung mga pangako na tig-isang supot lang yung ibibigay, aba mayroong binibigyan ng 4 na supot, 5 supot. Kaya yung mga nakalista na nahuli, hindi mabigyan dahil sobra yung mga nauna na umatin, sobra ang mga ibinigay. Kaya pati yung mga gwardiya yung nagbabantay sa ganung programa ng gobyerno ay nagtataka kung bakit nagkulang. Sabihin ng mga security, aba, eh sinubrahan pa nga yun ng mahigit 30, eh bakit nagkulang? Pati na yun. Ba't nangyayari yung ganon? Diba, yun yung mga gawain hindi mabuti. Eh, bakit nagkulang? Dahil merong mga dumating na yung mga nagbibigay mismo ay kapatid o pinsan yung binibigyan, kaya marami na ibibigyan. Hindi na nasunod yung protocol. Yun yung mga gawain masama. At paano kakaroon ng kapayapaan? Siyempre, yung mga nahuli na hindi nabigyan, na nakalista naman, eh ano ang pinaasahan na natin na papasok sa kanilang isip. Eh lalo nanggaling pa sila dun sa malayong sulok ng barangay. Tapos namasahe sila, wala naman sariling sasakyan. Namasahe pa, o ilan sila kung tapos wala matatanggap. Eh ano ang papasok sa isip nila pag gano'n? Eh walang silbi pala yung mga lista-listahan, ay yung abala maghapon. Diba? Eh wala ka lang mapapala. Siyempre magagalit yung mga sasama ang loob. Ay yung iba nga nagmumura eh pag nasubrahan na yung nila. Paano nga magkakaroon ng kapayapaan pag ganun palagi nangyayari? Diba? Hindi maayos. Yun ay gawain masasama. Hindi pinag-iisipan. Bakit nangyayari yung ganun mga kapatid? Dahil ang isa doon na ugat, hindi lahat na tao na nandun sa kumpanya na yon ay iisa ang paniniwala. Mayroon dong born again, mayroon dong Katoliko, mayroon dong iglesia, mayroon dong Pentecostal. Iba't iba yung relihiyon ng mga tao na nandun na nautusan, na may mga katungkulan na mamahagi. Diba? Tawa ba ko doon? Hindi. Siyempre, pagka ganong iba't iba ang relihiyon, iba't iba ang pananaw sa buhay. Dahil kung iisa ang relihiyon ng isang grupo o kumpanya o bansa, iisa ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Kapag iisa ang relihiyon. Siya nawa.
nandun yung pagkakaisa. At pag may pagkakaisa na, doon na natin makakamit yung kapayapaan. Mga kapatid. Siya nawa. Hanggat napakaraming relihiyon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid na nakikinig, walang darating na kapayapaan hanggat ang relihiyon ay marami. Sabi ng ating Panginoong si Isa Umama, magkaisa kayo. Diba? Siya nawa. Utos, magkaisa kayo. Ngayon, paano magkakaisa? Kadaming relihiyon. Yan ang isa na dapat tutukan ng gobyerno, mga kapatid, yung relihiyon. Yan yung makapagbibigay ng kapayapaan sa bawat bansa kapag iisa na ang relihiyon. Kaya sabihin ng iba, hindi ata takot ng presidente ng relihiyon. Ang mahalaga kasi sa gobyerno natin, makapagbibigay ka lang nun. Maka-apply ka lang. Kung ano ang iyong itinayong grupo, okay na. Bibigay ka ng tax. Hindi nila iniisip na yung binigyan nila ng permit, pag nag-permit kasi, pag binigyan ng permit, magbibigay na yan ng tax. Magbubuwis na yan pag may permit, mga kapatid. Hindi nila inisip na yung kanilang binibigyan ng permit, hindi nila sinusuri kung ito ba ay makabubuti o makasasama sa mga tao. Ano bang magiging impact o dating sa bawat tao? Sabi ng ating Ama, pag ang isang paniniwala o isang relihiyon ay nagkaroon ng dibidibisyon o pagkakabahabahagi o isang bansa, yan ay mawawasak, mga kapatid. Masisira. Alam niyo, dibidibisyon, yung parang salamin na may mga may guhit-guhit. Kaunting galaw lang. Mababasag. Maghihiwa-hiwalay. Kaunting galaw lang. May division, may pagbabahagi. Nahati-hati. Diba? O, subukin mo yung kwan. Subukin mo yung sa tubo na lang tayo, sa tubo. Subukan mo kumuha ka na sa mahabang tubo. Pag putol-putulin mo, yun ay iisa. Hindi na kayang buhatin yun nung nagdala. Hindi na kayang buhatin ng buo. Putol-putulin mo, pagtabi-tabihin mo yun. Tapos buhatin mong bigla. Bigla ka nga alis. At bubuhatin mo, mangangailangan ka ngayon ng sisidlan. Mangangailangan ka ng sako o basket na paglalagyan para madala mong lahat. Dahil putol-putol lang nga eh. Ganon din yung ating bayan, mga kapatid. Kapag putol-putol, bahagi, napakaraming relihiyon, hindi yan kayang hawakan ng presidente. Putol-putol eh. Pero kung iisa, kagaya ng tubo, iisang ano lang, iisang stick, hindi mo pinutol, walang putol-putol. Iisang buhat lang yan, mga kapatid. Magkakasama yan. Kahit may mga buko yan, basta wag mong putol-putulin. Isang buhat mo lang yan. Nag-iisa ka. Kahit wala kang sisid mo, makukuha mo. Siya nawa. Simpatiya ng bayan. Kailangan ng pagkakaisa ay nasa relihiyon, mga kapatid. Ngayon, kung ano yung relihiyon kasi na malago, kita nyo, pansinin nyo mga kapatid, pag tinumbok yan ng isang anong tawag yan, politician, at naniwala sa'yo, nakuha mo yung kanilang simpatiya, ibubuto ka at nilang lahat. Diba? Katulad ng iglesia. Ito hindi paninira, ito totoo. Pag linapitan niya ng isang politician, silang lahat, ibubuto ka. Yun yung tunay na pagkakaisa. Yan, ngayon, ano ang dapat natin gawin dyan para magkaroon ng pagkakaisa? At ang pagkakaisa, mga kapatid, nuulit ko, nandun yung kapayapaan Siya nawa. sa pagkakaisa.
Ngayon, itong programang ito ng ating Ama, sana mapansinin yung lahat na may mga katungkulan. Dahil ito, yung natatangi at nag-iisang paraan at gawain ng pagkakaisa, mga kapatid. siya nawa, Kahit anong relihiyon mo, dahil walang relihiyon na makapagliligtas sa tao, mga kapatid. Ang makapagliligtas lang sa tao ay ang pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Siya nawa. Kahit pumasok ka dito sa relihiyon na ito, dahil ito yung tunay na relihiyon, mga kapatid. Kahit pumasok ka dito, pag hindi ka sumunod sa utos ng ating Ama, hindi ka rin maliligtas. Pinapabayaan mo rin yung 10 utos. Wala pa rin katiwatayan at kapayapaan na darating sa iyo. Damay yung pamilya mo. Kaya ano man ang relihiyon mo, mga kapatid, makinig ka dito at sumunod sa patakaran ng ating Ama na nandito. Ligtas ka, magkakaroon ka ng kapayapaan at katiwasayan sa iyong buhay. Kahit ganun pa rin yung relihiyon na pinaniniwalaan mo, pero yung ginagawa mo ay yung ipinag-uutos ng ating Ama, sinasabi ko, ligtas ka. siya nawa, Dahil wala, inuulit ko, wala sa relihiyon ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. siya nawa, At dito mo lang yan matatagpuan. Wala nang iba. Kaya inaaral sa atin dito ngayon ay kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan ng kapatid. Walang kapayapaan sa sama-sama. Diba? Yung pagsuway sa utos, yan ay kasamaan eh. Babanggitin ko muli sa inyo, bawal kumain ng baboy, bawal magmura, bawal kumain ng isdang walang kaliskis, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng mga hayop na namatay sa sarili. So, ibig sabihin namatay sa sarili, katulad ng mga nabigti o kaya ay nagkasakit. Pinagbabawal yan ng ating Ama na kainin. Pwede mo lang kainin ay yung mga kinatay. Yung mga kinatay mo na kalabaw. Kasi baboy, napakahalaga na hindi dapat kainin yan. Isdang walang kaliskis, dugo. Oh. Sabi nila, sikat na ako na iglesia lang daw, hindi kumakain ng dugo. May mga relihiyon din iba na hindi kumakain ng dugo. Sa Badista ata, hindi rin kumakain ata ng dugo yun. Hindi kumakain. Hindi rin ata kumakain ng baboy. Katulad din namin na hindi kumakain ng baboy, mga kapatid. Hindi kumakain ng dugo. Sabado rin sila sumasamba sa ating Ama. Pero ang hindi ko ma-sure kung oras, parehas kami sa oras. Dahil dito, ang sinusunod namin dito, mga kapatid, kung ano yung ipinag-uutos. Oras ng pananalangin ay yun ang ating tinutupad. Alas 6 at alas 9. Ano mga panahon yan, araw man o gabi, mga kapatid. Nandyan tayo. Lahat ng ginagawa dito utos ng ating Panginoong Sisawa. Kaya yung tiwala kami sa panahon at oras mayroon kaming kapayapaan at katiwasayan sa aming pumaroon. Dahil kami sumasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Sisawa, hindi kita pababayaan. Alam mo, yung hindi kita pababayaan, ika ng ating Ama, ay yung mga sumusunod lang. Yun yung pinakasweldo ng mga sumusunod sa utos. Yung hindi tayo pababayaan, yun ang sweldo natin dito. Saan man tayo pumaroon. Yun ang ating inaasahan na ating benepisyo dito. Yung hindi tayo pababayaan ng ating Ama. Ay siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat eh. Siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita. Walang imposible sa kanya. Kaya siya lang ang dapat pagtiwalaan. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya kung nagtitiwala tayo sa ating Panginoon sa Isaw Ama,
ay tayo'y sumunod na sa Kanya. 10 utos, buong kautusan mga kapatid. Alam nyo, dito, walang kapayapaan sa masama. Ating mababasa doon sa Isaiah 48:17. Ang haba nito hanggang 18 mga kapatid. Isaiah 48:17. Forty-two. 48:17 hanggang Isaiah ba? Siya nawala. 17:18. Okay. 17:18 hanggang 22. Kuha nyo na. Yung pamagat nito, andun sa 12. 48:12. Yung pamagat nito. Ano yung pamagat? Pinangako ang pagkaligtas mula sa Babylonia. Kita niyo mga kapatid, pangako ito ng pagliligtas. Nabasahin natin sa 48 ng Isaiah 17 hanggang 22. Simulan na natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong si Esau ama. Sasabihin niyo naman, dinagdagan na. Dinagdagan na. Ako ang Panginoon mong Diyos. Ang nakasulat dito, ba't sinasabi mo, Panginoong si Esau ama? Alam niyo mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon ay si Isa. At sabi din niya, tatawagin mo akong ama at hindi ka nahihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Siya nawa. Kaya ang banggit natin dito, pag sinabi nakasulat na Panginoong Diyos, ang tawag dito ay Panginoong si Esau ama. Dahil ang ating Panginoong si Isa at ang ating ama ay iisa. Panginoon at Diyos yan na iisa yan mga kapatid. Dahil siya ang dapat sundin. Ang Panginoon ay ang kapangyarihan ng ating ama at ang may-ari ng kapangyarihan ay ang ama. Ang Panginoon ay kapangyarihan ng ating ama. Kaya silang dalawa ay iisa. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Yung kapangyarihan at ang may-ari ng kapangyarihan hindi pwedeng maghiwalay mga kapatid. Kaya sinabi niya, ako at ang ama ay iisa. Yan. Ito yung pinaliwanag na natin para sa nagtataka kung bakit ang tawag natin at pagbasa sa Panginoong Diyos ay Panginoong si Esau ama. Kaya ulitin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong si Esau ama na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na inyong nararapat lakaran. Na iyong nararapat lakaran. Ibig sabihin, iisa ang tinuturuan dito. Iyo, hindi inyo. Iyong nararapat na lakaran. Iisa yung kausap dito. O kung dininig mo ang aking mga utos, ang iyong ang kapayapaan ay naging parang ilog. Mo, pag sinunod natin yung kanyang utos, ang kapayapaan natin ay magiging kagaya ng ilog, mga kapatid. Alam naman natin kung gaano kalawak ang ilog. Ha? Ilog yun hindi sapa. At ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Magiging matuwid ka at ang katuwiran mo, ang pagiging matuwid mo ay kagaya ng alon sa dagat. Mabibilang ba natin mga kapatid ang alon sa dagat? Napakarami, maliit at malaki, alon din yan mga kapatid. O ganon ang mangyayari
sa mga tao na susunod, pinangakuan ng ating Ama ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagsunod, ganito ang magiging mangyayari at kahihinatnan nila. Kung dinidinig mo ang aking mga utos, ang inyong kapayapaan ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Napakatalino mo. Bibigyan ka ng katalinuhan na walang katulad. Sindami ng alon sa dagat. Diba? Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon. Ang kanyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap mo. Inyo mga kapatid, kayo'y magsilabas sa Babylonia, inyong lakasan, inyong takasan ang mga Kaldiyo. Ano yung mga Kaldiyo, mga kapatid, yung mga paghahandog sa Diyos-Diyosan. Yun yung gawain ng mga Kaldiyo. Kaldiyo ba ito? Kaldiyo. Kayo'y mga pahayagan na may tinig ng awitan. Inyong saysayin ito. Itanag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, tinubos ng Panginoong si Isa ang Jacob na kanyang lingkod. Yung tinatawag kasing Jacob dito mga kapatid, yung hindi nagsasawa sa pagsunod sa ating Panginoong si Isa o Ama, yun ang tinatawag na Jacob. Pag ganun ka, ang tawag dito ay tinubos ng Panginoon ang Jacob. Tutubusin ka lang kapag hindi ka humihiwalay sa kanyang buong kautusan mga kapatid. Ibig sabihin nun, Jacob. Yun, yung mga hindi humihiwalay. Kaya yun yung mga tinubos. Tinubos ka na kapag ikaw ay hindi na humihiwalay ng pagsunod sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Sa 21, at sila'y hindi nangauhaw nang pinatnubayan niya sila sa mga ilang. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi makakaramdam ng gutom sa panahon ng anong tawag nun? Sa panahon ng kahirapan. Sa panahon ng crisis, hindi makakaramdam ng gutom. Ito yung sinasabi, sila hindi nangauhaw ng pinatnubayan nila sila sa mga ilang. Kanyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila. Kanyang ginuwangan din naman ang bato at ang tubig ay bumukal. Walang kapayapaan, sama-sama, sabi ng Panginoon. Di sa masasama, yung hindi gumagawa ng ganito, hindi pinangakuan ng ating Ama, ibig sabihin, walang kapayapaan sa mga yaon. Dito sa pinangakuan ng ating Ama, ganito ang kanilang mararanasan. Ito ay magiging parang alon sa dagat yung iyong katalinuhan. Ano pa yun? Parang ilog, kita niya. Magiging parang ilog ang iyong kapayapaan. Ibig sabihin parang ilog, ay yung ilog kasi tubig yan eh. Ay, maraming mangangailangan sa iyo. Maraming manghihinayang sa iyo. Kaya tubig, napakahalaga yan mga kapatid. Para kang ilog. Lalapitan ka ng mga tao kapag ikaw ay parang ilog. Dahil pwedeng maligo, pwede kang uminom. Marami. Halos kalahati ng pangangailangan ng tao sa pamumuhay ay nasa tubig. Tama o hindi? Kahit nga wala ka ng pagkain eh, pag may tubig lang, buhay ka eh. Kaya magiging parang ilog ang kapayapaan sa iyong buhay. Kapag sinupad mo
ang utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Mga kapatid, tayo ay inabutan na ng oras. Napakahaba pa sana nito. Kaya lang ito, alas 9 na oras naman ng pananalangin. At sa pamamagitan ng maikling mensaheng ito na ating naibahagi sa inyo, tayo po mga kapatid ay pangsamantala muli na mamamaalam at muli tayong magkikita-kita sa aming pagbabalik sa ganito ring oras at araw pa rin ng Sabado mga kapatid. Kaya sa inyo na mga nakinig at binigyan ng ating Panginoong si Isa o Ama ng pangunawa ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At totoo mga kapatid, inyong panoodin at pakinggan. Dahil ito ay kailangan sa lahat. Kailangan may sasaksi at magpapatotoo sa mga salita na inyong narinig mga kapatid. Taas natin ang ating kalat. Sabay-sabay tayo magpapatotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita